Ang nakaraan, hindi madaling kalaban ang dragon na si Art Arian, kaya nagbalak ang ating bida na kausapin ang dragon para maiwasan ang napakatinding laban na maaaring maganap. Pagpapatuloy, biglang namatay ang ihip ng hangin. Huminto sa paghuni ang mga ibon. Tila maging ang mundo mismo ay nagpipigil ng hininga sa matinding katahimikan. Mula sa mga nanlilisik na mata ni Art Arian, nagningning ang masamang liwanag. Sa loob ng kanyang nakabukang bibig, nagsimulang pumintig ang isang mahinang asol na ilaw. Nilayon niyang pakawalan ang kanyang hininga at pawiin ang mga tao sa kanyang harapan sa isang mabilis na pag-atake. Ang mga munting nilalang na ito, mga simpleng tao lamang, ay hindi kailanman kayang labanan ang matinding lamig ng kanyang hininga. Ngunit bago pa niya mailabas ang atake, malakas na sumigaw si Ghislaine patungo sa langit. Art Arian, sa loob ng isang iglap, isang pahiwatig ng pagtataka ang lumitaw sa mga mata ni Art Arian. Ang enerhiyang kanyang iniipon ay biglang hamina, at bahagya siyang yumuko. Isang tao, alam ang pangalan ko. 1,000 taon na siyang nakakulong. Kahit na naitala pa ang kanyang pangalan sa kasaysayan, imposibleng malaman ng mga tao na narito siya. Ang kanyang kaharian ay isang liblib at nakalimutang lupain ng yelo at nyebe. Nagkaroon ng kakaibang pagkamausisa sa loob niya. Sino ang taong ito, at paano niya nalaman ang kanyang pangalan? Patuloy si Ghislaine sa pagsasalita. Ako si Duke Fenris ng Rothania Kingdom. Ang siyang nagpabagsak sa nabuhay na Salvation Order. Alam kong hinahanap mo ang adversary. Lalong nanlaki ang mga mata ni Art Arian. Paanong malalaman ng isang tao ang ganoong bagay? Ngunit biglang may isang posibilidad na pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang matandang kaibigan na tumutulong sa mga tao. Baka, nakilala mo si Erineth. Kung ganoon, hindi na nakakagulat na alam nila ang kanyang layunin. Bukod pa rito, ang sinabi tungkol sa pagpapabagsak sa Salvation Order ay lalong umakit sa kanyang interes. Pinabagsak ninyo ang nabuhay na Salvation Order. Narinig ni Art Arian mula kay Erineth na ang mga tao at ang Salvation Order ay nasa gitna ng digmaan. Nagwakas na ba ang digmaan habang wala siya? Bigla niyang naalala ang mga salita ni Erineth dati. May isang pambihirang pinuno ng tao. Gumagalaw siya na parang nakikita na niya ang lahat ng mangyayari at naghahanda ng naaayon. Ah, kaya pala, ikaw pala ang pinunong iyon, wika ni Art Arian na may mahinang ngiti. Nagulat siya nang marinig na ang mga taong ito ay lumaban at pansamantalang napigilan ang paglawak ng rift. Kahit na mas mahina sila kaysa noong 1,000 taon na ang nakaraan, ang magawa ang ganoong mga tagumpay laban sa Salvation Order at sa mga rift ay tunay na kahanga-hanga. Nakaramdam siya ng biglaang pagkamausisa tungkol sa taong ito. Muling umalangaw ang boses ni Ghislaine. Nais kong makipag-usap sa iyo tungkol sa bagay na iyon. Matutulungan ka namin. Tulungan ako. Kayo, tutulungan ako. Bahagyang sumungkit ang mga mata ni Art Arian. Ang taong ito ay tunay na nakakaintriga. Matapos ang maikling pag-iisip, tumanggo si Art Arian. Sige, tila karapat-dapat kang makipag-usap sa akin. Mahinang bulong ni Art Arian at nagsimula siyang bumaba. Habang ginagawa niya ito, isang nakasisilaw na liwanag ang nagmula sa kanyang katawan. Nang hamupa ang nakakabulag na liwanag, isang napakagandang lalaki na may puting buhok ang nakatayo sa lupa. Ang kanyang presensya ay labis na nakakagulat na lahat ay napasinghap. Hakbang! Hakbang! Si Art Arian, na ngayon ay nasa anyong tao, ay lumapit ng dahan-dahan. Tumigil siya ilang hakbang ang layo kay Ghislaine, at nagsalita sa isang malakas na boses. Ako ang walang hanggang tagapamahala ng mga bagyo, ang tagapangalaga ng karunungan, ang kamahalan ng hamog, ang tagapagbantay ng balanse ng mundo, at ang huling dragon kamahalan, Art Arian. Bibigyan kita ng pagkakataong makipag-usap. Sa kabila ng marangyang pagpapakilala sa sarili, walang sino man ang nakakita nito na hindi angkop. Ang kanyang mapagmataas na kilos ay perpektong umaayon sa kanyang presensya. Sa likod ni Ghislaine, sa wakas ay nabawi ni Kaor ang kanyang pagiging kalmado at nagalit na sumigaw. At ako ang Leather King ng Rothania, ang Ogre Slayer, at halos ang Cyclops Slayer. Mabilis na tinakpan ni Belinda ang bibig ni Kaor at hinayla siya pabalik. Tumawa si Art Arian sa tagpong iyon. Pinapaalala mo sa akin ang isang matandang kaibigan na ganyan din ang magsalita. Nagbigay si Ghislaine ng isang mahinang, nakakaunawang ngiti.
May ideya siya kung sino ang tinutukoy ni Art Arian. Ang matalim na titig ni Art Arian ay tumuon kay Ghislaine. Ikaw ba ang kinatawan ng mga taong ito? Sa ngayon, oo. Totoo ba na sinira mo ang Salvation Order? Wala na ang pangunahin nilang puwersa, bagaman may ilang natira. Kasalukuyan namin silang tinutugis. Tiningnan ni Art Arian si Ghislaine na may kakaibang ekspresyon. Para sa isang simpleng tao, nagsasalita ka ng may kapansin-pansin kay abangan. Ngunit papalampasan ko iyon, dahil hindi maliit ang iyong mga nagawa. Ngayon, sabihin mo sa akin muli kung bakit mo hiniling ang pag-uusap na ito. Narinig ko kay Ereneth na hinahanap mo ang adversary, ang tinatawag na hari ng Salvation Order. Siya rin ang aming kaaway. At, hindi mo kailangang saktan ng mga tao habang hinahanap siya. Tutulungan ka namin na hanapin siya. Ang boses ni Ghislaine ay malamig at matatag. Ngumiti si Art Arian sa kanyang ekspresyon. Alam ng taong ito kung sino siya, ngunit naglakas loob siyang tingnan siya ng ganoon. Laminggalinga si Art Arian. Sa di kalayuan, napansin niya ang ilang maliliit na kuta na nakakalat sa lugar. Marami-rami ang mga ito, lahat ay bagong gawa. Hindi siya sigurado sa kanilang layunin, ngunit malinaw na itinayo ang mga ito upang harapin siya. Balak mo bang labanan ako? Kung kinakailangan. Iyon ay kung mabibigo ang negosasyon, tama. Tama. Ang matinding palitan ng salita ay nagdulot upang higpitan ng lahat sa paligid ang kanilang mga sandata. Isang mabigat na katahimikan ang bumalat sa lugar. Sa sandaling iyon, mahiyain na lumapit si Priestess Pute. Ako po si Pute, isang priestess ni Juana. Hindi ba't hindi na kailangan na maglaban tayo kung pareho lang tayo ng kaaway? Tiwala ako na hindi gugustuhin ng Diyosa ang ganoong nasasayang na labanan. Labanan. Ang labanan ay umiiral lamang sa pagitan ng mga karapat-dapat. Sa tingin mo ba, karapat-dapat kayong labanan ako? Ito ay isang napakayabang na sinabi, ngunit walang sino man ang makakasalungat. Sa huli, ang kanilang kalaban ay isang dragon, isang pinakamataas at walang kapantay na nilalang. Ngumisi si Art Arian kay Pute. Kahit pa mismo ang Diyosa mo ang magpakita, hindi ako makikinig. Hindi na ako naniniwala sa walang silbing mga Diyosa. Sa katunayan, kinasusuklaman ko sila. Ano? Nagulat si Pute. Sinasabing ang mga dragon ay nilikha ng mga Diyosa upang protektahan ang mundo. Para sa isang ganoong nilalang na hayagang itatakwil ang kanilang mga tagalikha, at sa isang napakawalang galang na paraan, ay higit pa sa nakakabigla. Paano ka naglakas loob? Lumapit si Parnell, mahigpit na hawak ang kanyang mace. Bilang isang saintess, hindi niya kayang tanggapin ang ganoong paninirang puri. Ang banal na kapangyarihan ay nag-aalab mula sa kanyang katawan sa bawat direksyon. Hala, sandali lang. Inunat ni Ghislaine ang isang kamay upang pigilan siya, at hinadlangan siya ni Belinda, Gillian, at Kaor. Si Tenant ay lumapit kay Ghislaine. Nagbigay si Belinda ng isang awkward na tawa. Hindi lang naman siya naniniwala, di ba? Ibang lahi, ibang pananaw. Baka pwede muna nating ipagpaliban ang pagsisiyasat. Kinabahan na tumugon si Kaor. Oo, kalayaan ng relihiyon at lahat. Unti-unting hamina ang boses ni Kaor nang matalim siyang titigan ni Parnell. Habang nagngingit-ngit ang ngipin, ayaw man ay ibinaba ni Parnell ang kanyang mace. Bilang isang saintess, hindi niya kayang palampasin ang mga salitang iyon, ngunit ayaw din niyang magkaroon ng hindi kinakailangang mga casualties. Tinitigan niya si Art Arian, sinusubukang pakalmayan ang galit sa loob niya. Si Art Arian, na natuwa, ay muling nagsalita. Kung susuriin ang iyong aura, isa kang saintess, di ba? Ang mga saintess sa panahong ito ay tunay na kulang. Kaya mo lamang gamitin ang kapangyarihan ng isang Diyosa. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang isang saintess ay pinipili lamang ng isang Diyosa. Ibig sabihin, ang mga Diyosa ay hindi pa rin kayang gamitin ang kanilang buong kapangyarihan. Tumahimik ka, ngunit nakakaramdam ako ng isa pang saintess sa inyo. Binaliwala ni Art Arian ang nagngingit-ngit na Parnell at ibinaling ang kanyang tingin kay Pute. Si Pute, na nagulat, ay nauutal na nagsabi, ako, hindi ako saintess. Anong kalokohan ito? Bagaman mas mahina kaysa sa kanya, nakakaramdam ako ng isang pangunahing kapangyarihan sa loob mo. Ako, lalaki ako, sabi ni Pute nang may pag-aalinlangan. Nanigas si Art Arian. Hindi maaaring maging isang saintess ang isang lalaki.
Gayunpaman, walang duda ang aura na nagmumula kay Pute, isang asensya na kapansin-pansing katulad ng sa isang saintess. Ito ay hindi maintindihan. Para sa dragon kamahalan, na ipinagmamalaki ang walang katumbas na karunungan, ang magkamali sa presensya ng banal na enerhiya. Bukod pa rito, anuman ang kanyang tingin kay Pute, ang figure ay tila ganap na pambabae. Hindi lamang isang kaakit-akit na lalaki kundi malinaw na, isang babae. Hindi sinasadya, nagtanong si Art Arion ng isang hanggal na tanong. Bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi ko alam, sagot ni Pute nang may malungkot na ekspresyon. Hindi niya kasalanan na ganito ang kanyang hitsura, ngunit narito siya at hindi naiintindihan, maging ng isang dragon. Lubos itong hindi patas. Ang tensyonadong kapaligiran ay lumuwag habang nag-umpisa ang tawanan sa paligid nila. Ang mga nasa malapit ay sinubukan ang kanilang makakaya na pigilin ang kanilang mga tawa. Si Art Arion, na pinagmamasdan ang reaksyon ng mga tao, ay tumawa ng malakas. Ang mundo ng tao ay tunay na nagbago ng malaki. Bagaman may tensyon sa hangin, mayroon ding kakaibang pagiging maluwag sa mga taong ito. Ang kanilang pagiging kalmado ay nagpapahiwatig na handa silang labanan siya kung kinakailangan. Kahit 1,000 taon na ang nakaraan, bihira ang sinumang magpakita ng ganoong determinasyon sa harap ng isang dragon, mga bayani lamang at ang kanilang mga kasama ang naglakas loob na kumilos ng ganito. Ang nostalgia ay nagpalakas ng kanyang kalooban, at iwinagayway ni Art Arion ang kanyang kamay. Isang maliit na mesa at mga upuan ang biglang lumitaw sa pagitan niya at ni Ghislaine. Tila lumitaw sila mula sa wala, bagaman sa katotohanan, hinayla sila mula sa isang spatial rift. Upo ka. Nagpasya akong gusto kong pakinggan ka. Kalmadong umupo si Ghislaine. Tinitigan siya ni Art Arion na may matinding titig at nagtanong, ngayon, sabihin mo sa akin, paano mo ako matutulungan? Nanatiling tahimik si Ghislaine sa loob ng isang sandali. Gaya ng inaasahan mula sa isang dragon, ang presyon na ibinubuga ni Art Arion ay napakatindi, na may kasamang matinding pagnanais na pumatay. Isa itong pagsubok. Ginabayan ni Ghislaine ang kanyang mana, hindi upang pakawalan ito kundi upang magtiis. Nanatili siyang matatag, nakatayo laban sa mapang-ipang aura. Ho, mahinang bulong ni Art Arion na may bahagyang paghanga, ang kanyang tingin ay lalong naging mausisa. Binaliwala ang pagsusuri ng dragon, maingat na nagsimulang magpaliwanag si Ghislaine. Tinutugis din namin ang mga labi ng Salvation Order. Sa halip na sirain ang buong kontinente, mas magiging epektibo kung gagamitin mo kami. Magpapadala kami ng mga tao sa bawat sulok ng lupain upang hanapin ang kanilang mga bakas. Binigyang diin niya na ang mga magkakaalyadong puwersa ay makakatulong kay Art Arion sa maraming paraan. Maingat na nakinig si Art Arion. Hindi masama ang panukala. Sa katunayan, ito ay mas makatwiran kaysa sa sarili niyang plano. Ang paghahanap sa adversary ng mag-isa ay hindi madali. Kung pipiliin ng adversary na magtago sa mga tao, halos imposibleng mahanap siya. Gayunpaman, ang mga tao ay nakakalat sa buong kontinente. Ang paggamit sa kanila ay mas magiging madali upang mahanap ang adversary, kahit na sinubukan pa niyang magtago. Tumango si Art Arion. Ang iyong panukala ay walang kamalian. Wala akong nakikitang dahilan upang tanggihan ito. Ito ay isang taos-pusong pag-amin. Bakit niya tatanggihan kung ito ay makakamit ang kanyang layunin ng mas mabilis at mas maginhawa? Nang marinig ang kanyang pag-ayon, sabay-sabay na huminga ng maluwag ang mga tao sa paligid niya. Ang negosasyon ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang ilan ay nagtaka pa kung bakit labis na nag-alala si Erineth. Ngunit nanatiling alerto si Ghislaine. May kakaiba, akala niya. Bagaman nagpapakita si Art Arion ng isang nakakabiglan na presensya na angkop sa isang pinakamataas na nilalang, mayroong isang bagay na nakakabahalang hindi matatag tungkol sa kanya. Lalo na ang mga matang iyon. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa kailanman naging ganito kalapit si Ghislaine kay Art Arion sa anyong tao. Hindi niya ito napansin dati, ngunit ngayon ay malinaw na nakikita niya ito. Mahinang guhit ng pula ang sumisira sa kung hindi man ay napakaliwanag na asul na mga mata ng dragon, na parang mga ugat ng dugo ang pumutok sa ilalim ng balat. Ang nilalang na ito, matino ba talaga siya? Sa kanyang nakaraang buhay, si Art Arion ay isang walang isip na puwersa ng pagkawasak, na nakakuha ng titulong, The Mad Dragon.
Walang puwang para sa negosasyon, walang dahilan para sa pag-uusap. Ang nagkakaisang puwersa ng sangkatauhan ay lumaban ng buong lakas upang patayin siya. Ang mga pag-uusap ay walang kaugnayan noon. Kahit ngayon, tila kumikislap ang bakas ng kabaliwan sa tingin ni Art Arian, mahina ngunit malinaw. Si Art Arian, na tumanggo ng ilang beses na parang sumasang-ayon sa sarili niyang mga iniisip, ay muling nagsalita. Kaya, susundan kita. Kailan tayo magsisimula? Huminto siya sa gitna ng pangungusap, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Muli, ang kanyang mga iniisip ay lumabo na parang natatakpan ng hamog. Ito ay parang pakiramdam ng mga insekto na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Habang nakatuon siya sa pakiramdam, isang kaskad ng walang kaugnayang mga iniisip ang sumulpat sa kanyang isipan. Sandali, bakit ba ako pupunta sa Therian Kingdom? Ano ang ginagawa ko sa lahat ng panahong ito? May layunin ako, di ba? Sinimulan niya ang paglalakbay upang hanapin ang adversary. Upang patayin siya, hindi na kailangang magmadali ngayon, bagaman. Ang mga tao ay nag-alok na tumulong. Ngunit, hindi ba dapat ay pumunta pa rin siya? Walang kabuluhan na bamulong si Art Arian. Oo, dahil nandoon ang adversary. Ano, dapat kong hanapin ang adversary at patayin siya. Sinabi na namin na tutulungan ka namin doon. Magandang panukala. Ngunit, ang mga salita ni Art Arian ay hamina. Tumingin siya ng diretso kay Ghislaine, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lugar. Dahan-daang nagsimulang magsalita muli si Art Arian. Gayunpaman, nagtataka ako sa isang bagay. Ang bibig ni Art Arian ay baluktot ng hindi natural, na bumuo ng isang nakakakilabot na ngiti na umabot sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mga asul na mata ay naging isang malalim at masama na pula. Bigla, ang nakapaligid na lugar ay nilamon ng isang malamig at nakakakilos na lamig. Bakit ko pa kailangang panatilihing buhay ang mga insekto na tulad ninyo? Hindi ba't mas simple kung papatayin ko na lang kayo lahat? Kasabay nito, mabilis na hinugot ni Ghislaine ang kanyang espada. Nang walang pag-aalinlangan, inasinta niya ng diretsyo ang leeg ni Art Arian. Habang itinaas ni Art Arian ang kanyang kamay, isang malinaw na harang ang lumitaw sa himpapawid, sinasalubong ang espada ni Ghislaine. Ang harang ay nabasag sa ilalim ng puwersa ng talam na nagpatuloy sa kanyang patutunguhan. Yumuko si Art Arian, bahagyang naiwasan ang pag-atake. Kahanga-hanga, bulalas niya, isang pahiwatig ng paghanga sa kanyang boses. Naghanda siyang gumanti, ngunit ang iba ay nagsimula na ng kanilang pag-atake. Si Parnell, na ang ekspresyon ay maskara ng matinding galit, ay inihampas ang kanyang malaking mace ng diretsyo sa ulo ni Art Arian. Simula ng tuligsain ng dragon ang Diyosa, pinag-isipan na niya kung paano dudurugin ang mayabang na bungo na iyon. Oh, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Art Arian. Kung tumama ang suntok na iyon, kahit siya ay hindi makakaligtas. Ang hampas ni Parnell ay walang dodang malakas. Ngunit gaano man kalakas ang isang atake, wala itong saysay kung hindi tumama. Ang mace ay tumagos sa isang afterimage. Si Art Arian ay nag-teleport na paatros gamit ang mahika. Ano? Luminga si Art Arian, nagulat. 12 ng mga patalim ang kumikislap sa himpapawid, nakatuon sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang pamamaraan na ito, isang lamig ang gumapang sa kanyang gulugod. Paano ginagamit ang pirma na kasanayan ng kanyang matandang kaibigan dito at ngayon? Nagmamadali siyang lumingon kay Belinda, ang kanyang ekspresyon ay kakaibang nababahala. Sino ka? Paano mo nalaman ang pamamaraan na ito? Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, ang mga patalim, na nag-iiwan ng mga landas ng liwanag, ay bumulusok patungo sa kanya. Si Art Arian ay matalinong umiwas, umatras ng paulit-ulit. Sina Gillian at Tennant ay lumapit sa kanyang tabi, inihahampas ang kanilang mga sandata. Parehong hindi tumama ang mga atake dahil muling nag-teleport si Art Arian palayo, at lumitaw na mas malapit kay Belinda. Kailangan niyang malaman kung sino siya, isa ba siyang inapo, o may kaugnayan sa kanyang matagal nang nawawalang kasama. Ang mabilis niyang paggalaw ay biglang bumagal. Tila ang hangin mismo ay lumalaban sa kanya, isang kakaibang puwersa ang pumipigil sa kanyang liksi. Ano ito? Bigla, ang lahat sa paligid niya ay tila gumagalaw sa mabagal na paggalaw. Parang ang bahaging ito ng mundo ay umiiral sa isang ganap na kakaibang daloy ng panahon.
Bagaman nanatiling matalas ang kanyang isipan, ang kanyang katawan ay naging mabigat, na parang nakalubog sa tubig. Sa gitna ng nakakagulong espasyo na ito, lumitaw ang espada ni Ghislaine, na sumusulong patungo sa kanya. Isang ngiti ang gumapang sa mga labi ni Arthurian. Kahanga-hanga. Ang isang mortal sa panahong ito ay umabot sa ganoong kataasan. Ito ang rurok na minsan ay naabot ng mga bayani at apostol ng 1,000 taon na ang nakaraan. Habang pinapanood ang dahan-daw ang paglapit ng espada, bulong ni Arthurian, kahanga-hanga. Ngunit, isang pulang liwanag ang sumilaw sa kanyang mga mata. Wala ka pa rin ng kailangan upang makasama ang mundo. Sa paghatol ni Arthurian, bahagya lang na naabot ni Ghislaine ang gilid ng kaharian na ito. Ang ekspresyon ni Ghislaine ay tumalas habang naghiwa-hiwalay ang espasyo sa paligid nila. Bigla, nasa harap na niya si Arthurian, nakaabot. Tinaas ni Ghislaine ang kanyang espada upang harangin ang kamay ng dragon, ngunit binaliwala siya ni Arthurian, sumugod patungo kay Belinda. Nagmamadali na siya ngayon, kailangan niyang tanungin siya, upang alamin ang kanyang pagkakakilanlan. Bakit narito pa rin ang anino? Hindi ba dapat ay nawala na iyon? Misteryosong bulong ni Arthurian, tumatawa sa sarili. Sa sandaling iyon, 2 talim ang lumipad patungo sa kanyang leeg. Si Kaur, na nag-aabang, ay sumugod ng may biglaang pagiging mabangis. Kaya mo ba akong saktan? Biro ni Arthurian, sumandal pa atros upang maiwasan ang atake. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang kamay. Pinag-krus ni Kaur ang kanyang mga espada bilang depensa, ngunit ang matinding puwersa ng mana ni Arthurian ay nagpalipad sa kanya paatros. Kahit na walang wastong spell, ang malaking kapangyarihan ng dragon ay napakalaki. Ang mga patalim ni Belinda ay hamarang kay Arthurian, ngunit iwinagayway niya lang ang mga ito ng walang kahirap-hirap habang sumusulong. Umatras si Belinda, ang kanyang mga patalim ay patuloy na umiikot sa paligid niya, ngunit casual na inilihis ni Arthurian ang bawat isa. Si Ghislaine, Farnell, Gillian, Tennant, at ang bumabawi na si Kaur ay sabay-sabay na sumalakay sa kanya. Doon lamang huminto si Arthurian. Umiwas o hinaranggan niya ang bawat atake, gumaganti ng mga tumpak na galaw. Nang hindi gumagamit ng mahika, kaya niyang manatiling matatag laban sa mga makapangyarihang mandirigma na ito. Putya, bakit ang galing-galing lumaban ng dragon na ito? Bulalas ni Kaur, nagulat. Si Arthurian ay isang master ng labanan, ang kanyang mga galaw ay epektibo at walang labis. Kahit nasa kanyang anyong tao, madali siyang maituturing na isa sa pinakamalakas na nilalang sa mundo. Hindi ito isang tipikal na dragon. Si Arthurian ay nag-ukol ng mga siglo sa pakikipaglaban sa mga halimaw ng mga rift, pinahusay ang kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, ang mga tao na lumalaban sa kanya ay kabilang sa mga pinakamahusay sa kontinente. Habang tumatagal ang labanan, ang tadhana ay hindi may iwasang bamaling laban sa kanya. Medyo kahanga-hanga kayo, pag-amin ni Arthurian, umatras. Ilang mababaw na hiwa ang pamatong sa kanyang katawan, ang mga unang palatandaan na kahit siya ay hindi kayang panatilihin ito ng walang hanggan. Samantala, ang 2 Saint Esses ay naglalabas ng banal na enerhiya, patuloy na nagpapagaling at nagbibigay ng kalasag sa kanilang mga kakampi. Ang isang matagal na labanan ay lalong magpapatindi sa mga tabla laban sa kanya. Nagpasya siyang kailangan niyang gawing pantay ang laro, pinili ni Arthurian na isama ang mahika sa kanyang estratehiya. Tingnan natin kung gaano kayo kahanda na harapin ako. Ngumiti siya, bahagyang itinaas ang kanyang kamay. 12 ng mga napakalaking bola ng apoy ang lumitaw sa himpapawid. Mausisa siya kung paano tutugan ang mga malapitang manlalaban na ito. Habang naghahanda siyang pakawalan ng mga ito. Isang napakalaking presyon ang bumaba sa larangan ng digmaan. Isa-isa, nagsimulang mawala ang mga bola ng apoy. Sa unang pagkakataon, ang ekspresyon ni Arthurian ay nagpakita ng tunay na pagkabigla. Isang makapangyarihang mana-filled ang bomb alot sa lugar, sapat na malakas upang sirain kahit ang mahika ng isang dragon. Sa wakas, naintindihan ni Arthurian ang layunin ng mga nakakalat na istrukturang napansin niya kanina. Nagtipon sila ng mga salamangkero. Ilan ang dinala nila upang neutralisahin ang mahika ng isang nilalang na kasing lakas niya. Malinaw na. Naghanda ng gusto ang mga tao upang harapin siya. Nagngit-ngit ang ngipin ni Arthurian.
Para sa kanyang mahika, na iginagalang bilang rurok ng kontrol, na pigilin, ito ay isang suntok sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, hindi niya maiwasang kilalanin ang kanilang lubos na paghahanda. Habang nag-aalangan siya, sinamantala ng mga tao ang sandali upang umatake. Si Art Arian ay paulit-ulit na napilitang umatras. Kayong mga peste, paano kayo naglakas loob? Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagnanais na pumatay. Ang nagsimula bilang isang laro, isang walang halagang pagpuksa, ay naging isang tunay na banta. Kaya pa rin niyang magtapon ng mga spell kung makahanap siya ng bukas. Ngunit kahit ganoon, ang kanilang bisa ay lubhang bababa, at ang pagtapon ay magtatagal. Laban sa mga matitinding tao na ito, ang ganoong mahinang mahika ay hindi sapat. Muling inilihis ni Art Arian ang talam ni Ghislaine, tumalon pa atras upang makakuha ng distansya. Ang masamang hangarin sa kanyang tingin ay lumalim. Hindi papayagan ng kanyang pagmamataas na tumakas siya, o kaya niyang tiisin ang pag-iisip na ibunyag ang kanyang tunay na anyo dito. Pababagsakin ko sila isa-isa, kahit na magtagal, papatayin niya silang lahat. Ang kanyang malakas na kapangyarihan, na hindi napigilan ng mahika, ay malakas pa rin. Iyon ay, hanggang sa lumitaw ang isang tiyak na figure. Inilihis ang isa pang barrage ng mga atake, sinira ni Art Arian ang pagkakapalibot. Inasinta niya ang pinakamahina na kalaban, ang may hawak ng kambal na espada. Ngunit pagkatapos, nanigas siya. Isang lamig ang gumapang sa kanyang gulugod, at nagsitaasan ang kanyang balahibo sa buong katawan. Ano ito? Ang kanyang katawan ay gumalaw ng natural, mabilis na lumihis sa gilid. Isang mahinang gasgas ang dumampi sa kanyang leeg, at agad na itinutok ni Art Arian ang napakalaking mana sa kanyang mga paa. Sa isang iglap, inilagay niya ang malaking distansya sa pagitan ng sarili niya at ng mga tao. Sa maikling sandali, ang larangan ng digmaan ay naging tahimik. Binaliwala ang lahat, dahan-dahang inikot ni Art Arian ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang lalaki. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng bangin, ang kanyang mga mata ay hindi masukat na kasing lalim ng walang hanggang kadiliman. Ang ekspresyon ng lalaki ay mas malamig at mas walang awa kaysa sa walang hanggang mga bagyo na bumabalot sa kaharian ni Art Arian. Walang emosyon, tanging isang matalim at nagyayelong katumpakan. Ang mukha na iyon, matagal na tinitigan ni Art Arian si Julian. Ang pagkakapareho ay nakakagulat. Tila isang anino mula sa nakaraan ang nagpakita sa kasalukuyan. Isang buntong hininga, halos isang panaghoy, ang lumabas sa mga labi ni Art Arian. Tinitigan ni Art Arian si Julian ng may matindi, at di matitinag na focus. Kilalang kilala niya ang mukha na iyon. Ito ang mukha na matagal na niyang hinahanap, ang siyang nakatatak sa kanyang alaala na may hapdi na lumampas sa panahon. At ang atake na inilabas ni Julian kanina, ang puwersa na sumalungat sa likas na kaayusan ng mundo at lumampas sa realidad mismo, ay walang duda. Hindi ito ordinaryong kapangyarihan. Ang kapangyarihan na baliktarin ang mga pangunahing patakaran na itinatag ng mga Diyos sa mismo. Ito ay isang kapangyarihan na walang nilalang sa mundong ito, kahit isang dragon na tulad niya, ang kayang gamitin. Tanging isang nilalang lamang ang makapagpapakita ng ganoong lakas. Ang siyang nakatadhana na ilubog ang mundo sa kaguluhan kasama ang asensya ng isang demon god. Isang kislap ng kabaliwan ang pumuno sa mga mata ni Art Arian. Sa wakas, natagpuan na naman niya siya. Ang dagandong ni Art Arian ay bumulusok tulad ng kulog sa buong larangan ng digmaan. Adversary, si Julian, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang tingin ay walang pakialam habang nakikipagtagpo sa ligaw ng mga mata ni Art Arian. Sa matinding kaibahan, si Art Arian ay biglang tumawa ng baliw. Para isipin na mahahanap kita ng napakaaga. Ngayon, pupuksain kita. Tapusin na natin ang kaawa-awang pagtatalo na ito minsan at para sa lahat. Ang pagbubulalas ng baliw na dragon ay nagdulot upang ang lahat ay manigas. Walang duda, malayo siya sa pagiging matino. Sa katunayan, tila mas malala pa siya kay Erineth. Ngunit ano ang adversary na ito sa kanila? Bakit ito nagdulot ng ganoong matinding galit? Kahit si Ghislaine, na nakakita ng mga sulyap sa nakaraan sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip, ay natagpuan itong nakakalito. Hindi iyan ang tingin ng isang taong humaharap sa isang simpleng kaaway. Ang pagkamuhi ay maintindihan kung matagal na silang naglaban.
Gayunpaman, mayroong isang bagay na mas malalim sa mga reaksyon ni na Art Arian at Erineth, isang bagay na hindi maipaliwanag. Ito ay mas katulad ng isang love-hate relationship na nabuo sa loob ng mga buhay ng labanan. Ano ang nangyari sa pagitan nila? Bakit ang simpleng pagkakapareho ay nagdulot sa kanila na maglabas ng ganoong matinding pagnanais na pumatay? Si Julian ba, talaga ang adversary? Si Erineth ay nag-atubili na gumawa ng hatol. Ngunit si Art Arian ay tila hindi kayang mag-isip ng ganoon. Ang nababaliw na dragon ay malinaw na nagpasya na patayin si Julian. Walang pakikipag-usap sa kanya, lumapit si Julian, inilabas ang kanyang talem. Ang kanyang malamig, pantay na boses ay pumutol sa katahimikan. Sapat na, gaya ng ipinangako, tatapusin ko ito kasama ang dragon. Tumabi kayo, lahat kayo. Bahagyang tumawa si Ghislaine sa deklarasyon. Tigilan mo na ang pagsubok na kunin ang atensyon sa pamamagitan ng pagiging cool. Hindi sumagot si Julian. At para malaman mo, ako ang makikipag-ayos sa iyo. Hindi ngayon, ngunit balang araw. Ang mga tao ay nagtataka na kung sino ang mas malakas, ako o ikaw. Ipagpalagay mo na lang na nanalo ka na, sagot ni Julian. Ang kanyang tono ay punong-puno ng kawalang pakialam. Biglang tumawa si Ghislaine. Ito ay isang hindi inaasahang reaksyon. Ang malamig na lalaki na ito ay banayad na nagbago habang nakikipaglaban kasama ang mga puwersa ng Rothania. Bagaman ang pag-uusap ay mayroong mapaglarong tono, hindi ganap na nagbibiro si Ghislaine. Ang maging pinakamahusay na espadachim ng kontinente ay isang layunin na miniti niya kahit sa kanyang nakaraang buhay. Kapag natapos na ang lahat, siya lamang ang haharap kay Julian upang tukuyin ang pinakamalakas. Hanggang noon, kailangan ni Julian na magpakatino. Sige, kung ganoon. Ang ngiti ni Ghislaine ay naging matalim, ang kanyang hawak sa kanyang espada ay humigpit. Kung ang si Julian man ang adversary o hindi ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay si Julian ay isang kaibigan at kasama na nakipaglaban sa kanilang tabi. Ang tanging dialogo na natitira para kay Art Arian ay magmumula sa kanilang mga talem. Simulan na natin ang pamamato sa dragon. Naunang gumalaw si Ghislaine, na sinundan agad ng iba. Si Julian ay hindi rin nag-atubili, ang kanyang talem ay humiwa sa himpapawid ng may katumpakan. Ang katawan ni Art Arian ay nagsimulang magpakita ng mga sugat. Ang kanyang mga damit ay punit, ang dugo ay tumatalsik sa bawat hampas. Gayunpaman, patuloy siyang tumatawa ng baliw. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pagnanais na pumatay habang ang kanyang tawa ay umalangaw-ngaw sa paligid nila. Si Belinda ay nawala na sa kanyang pokus. Ngayon, ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa kay Julian. Ang malalakas na hampas ay patuloy na tumatama, pinipilit na umatras si Art Arian. Ang puwersa ng kanilang mga banggaan ay palm unit sa lupa, bumibiyak sa lupa at lumilikha ng mga bagyo ng purong enerhiya. Sa loob ng malakas na agos, si Art Arian ay nababalutan ng sarili niyang dugo. Ngunit ang kanyang walang tigil na tawa ay lalo lamang nagpatigas sa ekspresyon ng iba. Kung kaya nilang patayin siya bago siya magbago muli sa kanyang anyong dragon, iyon ay perpekto. Ngunit matalinong umiwas si Art Arian sa mga nakamamatay na hampas, ang kanyang tumataas na mana ay ramdam ng lahat. Ang draconic mana ay bumulusok palabas, bumababa sa larangan ng digmaan. Ang mga umaatake ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Ang presyon ay lumalakas. Bagaman pinipilit nila ang kanilang mga atake, tila lumalaban sila laban sa isang alon, unti-unting napipilitang umatras. Si Art Arian ay walang sinayang na lakas. Kung hindi niya kayang magtapon ng kanyang buong mahika, hindi na kailangan pang magtipid ng lakas. Narito ang adversary, ngayon ang oras upang ilabas ang lahat upang sirain siya at ang mga tao. Isang napakalaking puwersa ang bumulusok mula sa katawan ni Art Arian. Ang lahat ay kusang loob na umatras, gumawa ng mga depensibong posisyon, ngunit kahit na ganoon, sila ay naitulak palayo. Si Julian lamang ang nanatiling matatag, humihiwa sa mapang-ipong alon gamit ang kanyang talem. Ang espada ni Julian ay humiwa pa sulong. Alam niya na tumama ang hampas. Ngunit ang nakakabulag na liwanag na nagmumula kay Art Arian ay nagtakip sa kanyang paningin sa kalagayan ng dragon. Ang enerhiya na nagmumula kay Art Arian ay lalo lamang lumalakas.
Kahit na ang pagtayo sa malapit ay may panganib ng pinsala mula sa matinding presyon ng kanyang presensya. Ang lahat ay umatras ng mas malayo sa kanya. Matapos ang isang sandali, ang liwanag ay kumupas. Lahat ng mga mata ay lumingon patungo sa langit. Doon, isang malaking puting dragon ang nakatayo. Ang mga pakpak nito ay ganap na nakabukas sa nagniningning na ganda. Isang mahabang sugat ang bumagta sa leeg ni Arterion. Ang kanyang malalim, dumadagandong na boses ay umalangaw-ngaw. Adversary, ngayon, sisirain kita dito. Ikaw, at ang Saintess. Huminto siya sa gitna ng pangungusap, ang kanyang mga salita ay nag-atubili. Ang kanyang pulang mga mata ay sumilaw muli ng marahas na liwanag. Binuksan ni Arterion ang kanyang malaking bibig, itinutok ang kanyang tingin kay Julian lamang. Ang tiyak na sandali ng labanan ay papalapit. Ang isang nagniningning na asul na liwanag ay nagsimulang magmula sa kaibuturan ng bunganga ni Arterion. Sa simula ay mahina, ang kislap ay tumindi, pumipintig sa lalamunan ng dragon na parang ito ay buhay. Tulad ng lumalaki na mga kristal ng yelo, ang asul na ningning ay lumalaki at lumalawak sa bawat sandaling lumilipas. Ang temperatura sa paligid ay biglang bumaba. Nagkakaroon ng hamog sa buong lupa sa isang iglap. Ang bawat pagbuga ng hininga ng mga nanunood ay naging isang nakikitang puting singaw. Aba, ito ang problema. Nagpakawala si Ghislaine ng isang mapait na ngiti. Ang hininga ng isang dragon ay hindi maaaring mapigilan ng mga magic sail. Siyempre, ang isang pag-atake ng hininga ay hindi isang bagay na maaaring gamitin ng mga dragon ng paulit-ulit, kaya ang pag-iwas dito ay isang opsyon. Ngunit si Arterion ay tila hindi nagpaplano ng isang karaniwang pag-atake ng hininga. Mukhang inilalagay niya ang lahat upang patayin tayo. Kahit na ang dragon ay maaaring magpakawala ng hininga nito anumang sandali, patuloy itong nag-iipon ng enerhiya. Ang intensyon nitong Coxswain si Julian ay nakakapanindig balahibo. Hindi magiging madali ang pag-iwas, dahil aayusin ni Arterion ang ulo nito upang subaybayan ang mga galaw ni Julian. Kung sino man ang magtangkang umatake ngayon, ito ay mag-iimbito lamang ng mas malaking panganib. Tulad ng pinlano, ang estratehiya ay tiisin muna ang unang pag-atake na ito. Ang kahalumigmigan sa hangin ay agad na nagyelo, naging kumikinang na mga butil ng yelo. Sa paligid ni Arterion, isang kulay pilak na hamog ang nagsimulang umikot. Sa sandaling iyon, isang alon ng asul na liwanag ang damaloy mula sa lalamunan ng dragon patungo sa likod nito. Tulad ng dumadaloy na kuryente, ang liwanag ay sumayaw sa mga kaliskis nito. Ang puno na enerhiya ay umabot sa rurok nito. Ang mga mata ni Arterion ay kumislap na may matindi, tumatagos na kislap. Isang nakakabulag na cyan breath ang sumabog mula sa bunganga nito. Isang malaking bagyo ng yelo ang palm unit sa kalangitan, bumabagsak sa isang mapanirang agos. Bagaman nakatuon kay Julian, ang lubhang kalakhan ng hininga ay nag-iwan sa iba na walang pagkakataong makatakas. Sumabog si Ghislaine sa mana at sumigaw, harangin ito. Nakatayo sa harapan, inilabas ni Parnell ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan. Sa likod niya, ibinuhos ni Pute ang kanyang sagradong enerhiya ng direkta kay Parnell. Ngunit hindi ito sapat. Ang hininga ng dragon ay hindi isang atake na kayang labanan ng mga simpleng tao. Mula sa loob ng kuta, ang gintong mga mata ni Jerome ay nagsimulang suminag ng matindi. Absolute Barrier. Ang pinagsamang mana ng mga mage ay nagkaisa sa isang ninth circle defensive spell. Isang napakalaking puwersa ang humila sa lahat ng magagamit na mahika sa harang na ibinato ni Jerome. Ito ay labis na nakakapagod. Ang pagkontrol sa ganoong napakalaking mana ng mag-isa ay halos imposible. Sinuportahan ni Vanessa si Jerome, tinitiyak na ang naipong enerhiya ay hindi mawawalan ng kontrol. Magkasama, matagumpay nilang nakumpleto ang ninth circle spell. Ang harang na nakapalibot sa kanilang mga kakampi ay bumangga sa hininga ni Arterion. Tunay sa kanyang ninth circle caliber, ang harang ay unang lumaban sa mapanirang hininga. Ngunit ang problema ay nasa iba. Si Jerome mismo ay hindi isang ninth circle mage. Bagaman naiintindihan niya ang formula, ang kanyang antas ng kasanayan ay hindi pa umabot sa ganoong threshold. Kaya, ang harang ay maaari lamang maging isang hindi ganap na ninth circle spell na pinapagana ng malaking puwersa. Ang mga basag ay nagsimulang kumalat sa harang. Dugo ang tumulo sa ilong ni Jerome habang nanginginig ang kanyang katawan sa ilalim ng bigat.
Kahit na may parehong antas ng mana, ang densidad ay nagkakaiba. Bukod pa rito, ang hininga ng isang dragon ay dalisay, hindi nahahalo na kapangyarihan. Wala itong nakaharap na paghadlang sa pagpapatupad nito, na nag-iwan kay Jerome sa isang kawalan. Ang nanginginig na harang ay sa wakas ay bumigay, nabasag sa ilalim ng walang awa na hininga. Si Jerome ay natinag at umubo ng dugo, ngunit agad na pumasok si Vanessa, nagtapon ng isa pang spell. Great Shield. Mga patong-patong na kalasag ang nagbukas upang protektahan ang kanilang mga kakampi. Bagaman ang bawat isa ay nabasag sa mabilis na sunod-sunod, ang hininga ng dragon ay humina rin. Sa wakas, ang mga labi ng hininga ay nakipagtagpo sa banal na kapangyarihan ni Parnil, ang huling linya ng depensa. Ang katawan ni Parnil ay marahas na natigilan, na naging dahilan upang umubo siya ng dugo. Gayunpaman, nakayanan niya ang pag-atake. Ang bunga ng hininga ay kumalat sa buong lugar. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagyelo ng solid, at ang hamog ay bumalat sa katawan ng bawat isa sa isang iglap. Nanginginig si Kaor habang bumubulong sa pamamagitan ng nagbabanggaan ng ngipin, pesteng yawa, ang lamig dito. Kahit ang mga superhuman ay naramdaman ng matinding lamig. Gayunpaman, nagawa nilang harangin ang mapanirang hininga. Ang mga mata ni Art Arian ay nag-aapoy na may mas madilim na pagnanais na pumatay. Kayong mga insekto, ang hininga na iyon ay ang kanyang buong lakas na pagsisikap, isang hampas na pinaniniwalaan ni Art Arian na agad na pupuksa sa kanyang mga kalaban. Ngunit nabigo ito, ang mga paghahanda ng mga tao ay mas masusing kaysa sa inaasahan. At ang kanilang kontra-atake ay dumating ng mabilis. Daan-daang kumikinang napatalim ang lumitaw sa himpapawid. Inayos tulad ng isang zigzagang silver staircase, kumikinang ang mga ito sa liwanag. Sa isang kisap mata, sumugod si Ghislaine pataas sa mga lumulutang na patalim at inihampas ang kanyang malaking aura blade. Isang malalim na hiwa ang palm unit sa dibdib ni Art Arian habang ito ay umatras sa gulat, kinakampay ang mga pakpak ng marahas upang umatras. Ngunit si Julian ay nasa himpapawid na, ang kanyang talam ay kumikislap habang humihiwa ng isang mahabang sugat sa isa sa mga pakpak ni Art Arian. Ang mga patalim ni Belinda ay kumalat ng malawak, pinalilibutan ng dragon. Ang mga ito ay gumagalaw na parang buhay, nagbibigay ng patuloy na tapakan para sa mga mandirigma. Kahit ang pagkahulog ay hindi isang alalahanin. Ang mga patalim ay muling lilito sa ilalim nila, sinusuportahan ang kanilang pagsulong. Malaya silang gumalaw sa himpapawid, sinusuway ang gravity, naglulunsad ng walang awa na mga pag-atake sa dragon. Napuspos, nagpakawala si Art Arian ng isang dagandong na puno ng matinding galit at kabiguan. Kayong mga walang kwentang bulate. Ngayon, ang mga bulate ang magpapabagsak sa iyo. Ganti ni Ghislaine na may mabangis na ngiti, inihahampas ang kanyang aura blade ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng pag-atake ng hininga ay may kapalit, ito ay kumakain ng napakalaking enerhiya. Si Art Arian ay labis na gumamit ng lakas, na nag-iwan sa kanya na mahina hanggang sa siya ay makabawi. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagplano si Ghislaine na tiisin ang unang pag-atake ng hininga. Pinapayagan sila nitong ubusin ang enerhiya ng dragon bago umatake. Habang pinipilit ng mga superhuman warrior ang kanilang mga atake, si Art Arian ay nagkakabigla-bigla sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Kayong, mga salot na tao, kahit gaano pa ka-superior ang mga dragon, ang mga aura blade na ginagamit ng mga mandirigma na ito ay hindi maaaring maliitin. Ang mga ito ay sapat na matalim upang putulin kahit ang mga kaliskis ng isang dragon. Nagmamadaling umatras si Art Arian habang sinusubukang magtapon ng isang spell. Gayunpaman, gaano man siya kahirap subukan, ang kanyang mahika ay nabigo na magkatotoo. Ang mga spell ay nawawala bago pa man sila mabuo. Dahil sa matinding sitwasyon, nagpakawala si Art Arian ng isang mababang ungol. Nais niyang magpakawala ng isa pang pag-atake ng hininga, ngunit hindi ito madali. Ang naunang atake ay kumonsumo na ng isang makabuluhang bahagi ng kanyang enerhiya. Ito ay hindi isang kapangyarihan na maaaring gamitin ng paulit-ulit. Kailangan siyang mag-ingat at tiyakin na ang kanyang kalaban ay mapupuksa dito at ngayon. Gumamit ng pisikal na lakas, iwinagayway ni Art Arian ang kanyang napakalaking buntot tulad ng isang sandata. Si Tennant, na umaatake sa gilid ni Art Arian, ay direktang tinamaan ng buntot.
Gayunpaman, sa pagkagulat ng dragon, nabuhay si Tennant. Bago tumama ang buntot, isang malakas na kalasag ng banal na enerhiya ang lumitaw sa harap niya, at isang banal na pagpapala ang bumalot sa kanyang katawan. Bagaman ang kalasag ay nabasag sa mga piraso, inilabas ni Tennant ang lahat ng kanyang mana, nagngingit-ngit ang kanyang ngipin upang magtiis. Kahit na ang kanyang mga buto at organo ay nadurog, ang napakalaking banal na enerhiya ay mabilis na pinagaling siya. Sa galit sa nakita, nagpakawala si Art Arion ng isang nakakabingi na dagandong na nagpagalaw sa hangin. Isang napakalaking kuko ang palm unit sa hangin. Ang mga superhuman ay gumalaw ng likido, umiiwas tulad ng mga bug zone ng hangin. Kapag ang pag-iwas ay hindi posible, pinasabog nila ang kanilang mana at tumalon pababa upang maiwasan ang hampas. Kailanman na lumitaw ang isang bukas, ang aura blade ni Ghislaine ay tumama tulad ng kidlat, humihiwas sa malaking anyo ni Art Arion. Sa bawat hampas, ang dugo ng dragon ay tumatalsak sa himpapawid, ang dami ay unti-unting tumataas. Kayong mga nakakainis na maliit na langaw. Iwinagayway ni Art Arion ang kanyang buntot at mga kuko ng ligaw, ngunit ang mga patalim ni Belinda ay muling nagposisyon sa kanilang sarili sa isang iglap, lumilikha ng mga bagong top-ocon para sa mga superhuman. Ang mga mandirigma ay gumalaw na parang sumasayaw sa himpapawid, matalinong pinapanatili ang kanilang distansya. Naghihintay sila ng mga bukas, lumalapit lamang upang maghatid ng mga tumpak na atake bago umatras. Ang mga hampas ni Julian, sa partikular, ay namumukod tangi. Hindi niya kailangang kumuha ng hindi kinakailangang panganib. Mula sa malayo, si Julian ay sistematikong pinupunit ang mga pakpak ni Art Arion sa bawat hampas. Bumulong si Art Arion sa sakit habang ang kanyang mga pakpak ay unti-unting napupunit. Gayunpaman, bilang isang battle-hardened na dragon, mabilis siyang nakabawi. Ang mga kontra-atake ni Art Arion ay lalong naging tumpak, pinipilit ang mga superhuman na palawakin ang kanilang distansya at maghintay ng mga pagkakataon. Kahit na ang mga sugat ay patuloy na damadami sa kanyang katawan, kalmadong sinusuri ni Art Arion ang mga galaw ng kanyang mga kalaban. Kapag dumating ang pagkakataon, hindi siya nag-atubili. Sa isang biglaang, matalim na pag-ikot ng kanyang buntot, tinamaan ni Art Arion ng diretso si Ghislaine. Tinaas ni Gillian ang parehong braso, nagpakawala ng isang biglaang mana at nagpatawag ng isang kalasag ng banal na kapangyarihan sa harap niya. Bagaman ang kanyang mga braso ay nabasag at siya ay pinalipad pa atras, nabuhay si Gillian. Ang iba ay agad na naglunsad ng isang kontra-atake, pinipigilan si Art Arion na sumunod ng mga karagdagang hampas. Ang mga basag na braso ni Gillian ay naghilom halos agad, salamat sa pambihirang banal na kapangyarihan ni Parnell at Pute. Pinanood ni Art Arion ang lahat ng may mapait na tingin. Kung sana ay buo ang aking lakas. Kung ganoon, ang labanan na ito ay hindi magtatagal ng ganito. Ang isang simpleng gasgas mula sa kanyang mga atake ay nakamamatay na bago pa man mag-isip ang mga tao na makabawi. Ngunit walang silbi ang pag-iisip ng mga kung ano-ano. Hindi niya kayang magpatagal. Ang mas matagal na pagdrag ng labanan, ang mas lalong magiging malakas ang kanyang mga kalaban. Gayunpaman, ang mga taong ito ay kahanga-hanga. Kahit isang milenyo na ang nakaraan, bihira para sa mga tao na itulak ang isang dragon ng ganito kalayo. Naghanda sila ng masusi, malungkot na naisip ni Art Arion. Ang kanilang pagtutulungan ay walang kamali. Ang mga patalim ay patuloy na lumilikha ng mga top-ocon para sa kanilang mga kakampi. Ang banal na kapangyarihan ay ibinabalik ang sinumang hindi namatay agad. Ang mga mage ay pinipigilan ng kanyang sariling mahika, at ang mga superhuman ay walang takot na nag-aalay ng kanilang sarili upang protektahan ang kanilang mga kasama. Ang mga taong ito ay alam na alam kung paano labanan ang isang dragon. Tulad ng binalaan ni Erineth, ang pinuno ng tao na iyon na si Ghislaine ay pambihira. Ngunit bukod sa kanilang kasanayan, nakaramdam si Art Arion ng isang nakakagambalang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Parang nakalaban na nila ako dati. Walang mga tao sa panahong ito ang nakipaglaban sa isang dragon. Hindi nga dapat na mayroong anumang tumpak na tala ng ganoong mga paghaharap. Gayunpaman, ang mga mandirigma na ito ay lumaban ng walang mali, sistematikong tinutulak siya sa isang sulok, kahit ang kanilang mahika na pagpigil ay ginawa ng walang kamalian. Ito ay hindi maaaring simpleng hula lamang.
Sinabi ba sa kanila ni Erineth? Hindi. Imposible iyon. Si Erineth at Art Arian ay nagbahagi ng isang ugnayan ng tadhana. Hindi gugustuhin ni Erineth na labanan si Art Arian. Bagaman nagbigay siya sa mga tao ng ilang kaalaman, ang kanyang kawalan sa larangan ng digmaan ay nagkumpirma ng kanyang pag-aatubili. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay nagpasya sa lahat at naghanda sa kanilang sarili. Kailangan kong aminin, kayo, mga tao, ay kahanga-hanga. Ngunit yun lang iyon. Sa huli, ang tagumpay ay magiging kay Art Arian pa rin. Nagtiis siya ng mas mahirap na mga labanan kaysa rito bilang ang huling nabubuhay na dragon. Ang buntot ni Art Arian ay bumagsak kay Kaor. Ngunit kahit si Kaor ay hindi namatay. Sa halip, mabilis siyang nakabawi, umakyat pabalik sa mga patalim ni Belinda upang sumali sa labanan. Bagaman ang kanyang mga sugat ay patuloy na damadami, pinananatili ni Art Arian ang kanyang pagiging kalmadong tinatasa ang sitwasyon. Para sa mga taong ito, siya ay walang iba kundi isang malakas, matibay, at napakalaking halimaw. Hindi ito maiiwasan. Nang walang kanyang mahika at sa kanyang napakalaking sukat na nagbibigay ng maraming target, siya ay higit pa sa isang higanteng bullseye. Kung magpapatuloy ito, ang pagod ay sa huli ay magpapabigat sa dragon. Ang sumungkit na mga mata ni Art Arian ay kumislap na may determinasyon. Ang pakikipaglaban sa mga superhuman ng harapan sa ganitong estado ay walang saysay. Mga patalim, banal na kapangyarihan, mga mage. Ang tatlong elementong ito ang mga haligi na nagpapanatili sa kanilang pag-atake. Kung kahit isa ay magulo, ang balanse ay babagsak, at ang mga tao ay hindi kayang labanan ang dragon. Ang mga anino, bahagyang inilipat ni Art Arian ang kanyang tingin. Ang babaeng nagko-control sa mga patalim ay nakaposisyon ng malayo, ganap na hiwalay sa labanan. Hindi siya nakikibahagi sa mga atake, nakatuon lamang sa pagpapagana sa kanyang mga kakampi na lumaban ng malaya sa himpapawid. Susunod, tumingin si Art Arian pababa. Banal na kapangyarihan. Ang Saintess, na pinagpala ng hindi kapanipani walang kapangyarihan, ay nakatuon lamang sa pagpapagaling at pagbibigay ng kalasag sa kanyang mga kakampi. Ito ay isang kakaibang papel para sa isang ganoong makapangyarihan, ngunit sa sitwasyong ito ay lubhang epektibo. Kahit ang banal na kapangyarihan ng pseudo-saint ay pambihira, lumalampas sa Saintess sa ilang aspeto sa kanyang purong dalisay. Sa wakas, ang tingin ni Art Arian ay lumipat sa mga malalayong kuta. Mga mage, ang napakalaking mahika na kapangyarihan ay patuloy na pumipigil sa kanya. Hindi ito isang crudo na magic field na nakakalat sa isang malawak na lugar, ito ay lubhang kontrolado at tumpak. Kung ang maraming mga mage ay nagkalat lamang ng kanilang mahika, ang pagpigil ay hindi magiging ganito kalinis at walang hirap. Ito ay naramdaman na piraso-piraso at punit. Malinaw na isang solong, lubhang bihasa na mage ang nagkokonsolida at nagkokontrol sa mahika. Nakikita ko, inaasahan nila ito. Ang paglalagay ng mga kuta ay sumisira sa daloy ng mana, na nagiging imposible na tukuyin ang lokasyon ng mage. Ang lubhang pagiging masinop ng kanilang mga paghahanda ay nakakainis. Kahit na si Art Arian ay sumasabog sa mga tao, ang bahagi ng kanyang focus ay nanatili sa kanyang paligid. Hindi niya kayang salakayin ang lahat ng tatlong target ng sabay-sabay. Kailangan niyang pumili ng isa at walang awa na tugisin ito. Kung kahit isa ay bumagsak, ang sitwasyon ay lilipat sa panig ni Art Arian. Habang ang kanyang dating malinis na puting mga kaliskis ay naging pula, ginawa ni Art Arian ang kanyang desisyon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng matalim. Sa isang malakas na pagkampay ng kanyang mga pakpak, bahagya siyang umatras. Pagkatapos, nang walang babala, sumisid siya patungo sa lupa. Bawat yugto ng digmaan ay nag-uumpisa sa tahimik na pagninig ng lupa. Hindi ito galing sa kalikasan, kundi sa galit ng isang nilalang na mas matanda pa sa sibilisasyon. Ang pagtuntong ni Art Arian sa lupa ay parang pagbagsak ng buong bundok. Sa isang iglap, ang kanyang napakalaking buntot ay hamampas, bumibilis patungo kina Parnell at Pute. Nagngit-ngit si Parnell. Sa kanyang mga labi, isang dalangin ang lumabas, hindi ng paghingi ng awa, kundi ng kapangyarihan. Isang kumikinang nakalasag ng liwanag ang nagpakita sa harap nila, habang ibinuhos naman ni Pute ang lahat ng kanyang lakas upang suportahan siya. Ang kanilang mga puso ay pinag-isa sa iisang himig depensa.
Walang panahon upang huminga. Muling bumagsak ang buntot ni Art Arion sa lupa, bumabagtas patungo sa kanila nang may walang awa na puwersa. Napaatras si Parnell, ngunit ang kalasag na nilikha ng kanilang pinagsamang banal na kapangyarihan ay bahagyang naisalba ang hampas, pumipigil sa isang nakamamatay na pinsala. Sa maikling sandaling iyon, lahat ng mga superhuman ay tumalon sa napakalaking katawan ng dragon, naglunsad ng isang koordinadong pag-atake. Daan-daang patalim ni Belinda ang umulan na parang isang meteor shower. Ngayon na bumaba na si Art Arion sa lupa, kahit si Belinda ay maaaring sumali sa pag-atake. Ang di mabilang na mga patalim ay dumampi sa mga kaliskis nito, nag-iiwan ng malalim na mga sugat. Ngunit binaliwala ni Art Arion ang mga pag-atake mula sa iba. Ang focus niya ay nasa dalawang pinakamahalagang haligi ng depensa, sina Parnell at Pute. Patuloy niyang pinipilit ang mga ito, hindi sila binibigyan ng pagkakataon na tulungan ang kanilang mga kasama. Ang dalawa ay napilitang umatras ng paunti-unti, hindi kayang maglaan ng lakas upang protektahan ang kanilang mga kakampi. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Parnell sa depensa ay kabilang sa pinakamataas sa grupo. Sa pagsuporta ni Pute sa kanyang kapangyarihan, nagawa nilang tiisin ang mabangis na pag-atake ni Art Arion. Nanatiling matatag sina Parnell at Pute sa abot ng kanilang makakaya, ngunit habang nagtitiis sila, ang mga pinsala na tinamo ni Art Arion ay unti-unting dumarami. Tila bawat pag-atres nila ay may katumbas na sugat sa katawan ng dragon. Sumangkit ang mga mata ni Ghislaine habang pinapanood ang brutal na labanan na nagaganap. Sinusubukan itong mawalan muna ng bisa ang mga manggagamot, Kung mawawala sina Parnell at Pute, ang resulta ng isang matagal na labanan ay magiging hindi sigurado. Ang kanilang panig ay maaaring mawalan ng kakayahan sa isang direktang tama lamang. Ito ay isang matalinong estratehiya sa panig ni Art Arion. Gayunpaman, kung sina Parnell at Pute ay nakatuon lamang sa depensa, patuloy na magtamo ang dragon ng malalaking pinsala. May kakaiba, kahit sa gitna ng kaguluhan, mahinang mga spell ang kumikislap sa paligid ni Art Arion bago mawala. Ano ang plano nito? Sa ngayon, dapat na natanto ni Art Arion na ang kanyang mahika ay walang epekto. Ang pag-atake sa mga nakatagong mage sa kanilang mga kuta ay mas mainam na galaw sana. Kung tinarget nito ang mga kuta isa-isa, ang pagpigil ay sa huli ay hihina, na magpapahintulot sa kanya na magtapon ng mga spell ng malaya. Siyempre, hindi nila papayagan na mangyari iyon. Ang mga mage ay handa na ipagtanggol ang kanilang sarili, at sa oras na malampasan sila ni Art Arion, siya ay marahil ay wala na kundi isang bangkay. Ang katawan ni Art Arion ay madaling napuno ng mga sugat habang binaliwala nito ang lahat ng iba pang mga atake. Pagkatapos, bigla, ang kanyang mahabang leeg ay pumilipit at sumugod siya patungo kay Belinda. Ang kanyang napakalaking panga ay nagbukas ng malawak, sinusubukang lunukan siya ng buo. Kung magtagumpay ito, kahit ang banal na kapangyarihan ay hindi siya mailigtas. Ito ay marahil ang pinaka-epektibong galaw na maaaring gawin ni Art Arion. Sa isang iglap, si Belinda ay natunaw sa mga anino, kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit ang matatalim na pandama ni Art Arion ay agad na nakita ang kanyang lokasyon. Mabilis itong umikot sa kanyang ulo, hinahabol siya ng may nakakabahala na katumpakan. Kinailangan ni Belinda na magbago sa mga anino ng maraming beses upang umiwas. Hinabol siya ni Art Arion ng walang awa, nais na mahuli ang kanyang target. Kung hindi nagpatuloy sa pag-atake ang iba, baka nahuli siya at nalunok. Ang espada ni Julian ay humiwas sa lugar ng puso ng dragon, pinilit si Art Arion na umatras ng panandalian. Gayunpaman, hindi hinayaan ng dragon na makatakas si Julian ng walang pinsala. Iwinagayway nito ang kanyang mga kuko bilang ganti. Si Julian ay pinalipad, ngunit ang banal na kapangyarihan ay bumalot sa kanyang katawan, pinuprotektahan siya mula sa malubhang pinsala. Bago pa mahabol ni Art Arion si Julian, nakabawi na siya, naglunsad ng isa pang atake. Sinamantala ng iba ang pagkakataon upang umatake ng walang tigil. Ang labanan sa pagitan ng mga superhuman at ni Art Arion ay patuloy na nag-aalam. Ang labanan sa lupa ay hindi mas mababa ang tindi kaysa sa himpapawid. Sa katunayan, ang sitwasyon ngayon ay mas hindi nais para kay Art Arion. Kahit si Belinda ay sumali na sa labanan. Muling ibinaling ni Art Arion ang kanyang focus kina Parnell at Pute,
bagaman ang mga spell ay patuloy na nagpapakita at nawawala sa paligid nito. Kahit na ang isang spell ay nagtagumpay, ito ay higit pa sa isang maliit na bola ng apoy, hindi sapat upang magbanta sa sinuman na naruroon. Ang mga kakaibang aksyon ni Art Arian ay nagpalalim sa mga hinala ni Ghislaine. Ano ba talaga ang sinusubukan nitong gawin? Sina Parnell at Cute, Belinda, at ang mga mage, ito ang mga haligi na sumusuporta sa kanilang grupo. Inaasahan ni Ghislaine na targetan ni Art Arian ang isa sa kanila. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay nakakalito. Lumaban ito ng walang alinlangan, tila walang malinaw na plano. Ang pagtanggi dito bilang kabaliwan ay hindi isang opsyon. Ito ay ang parehong dragon na nagtagumpay sa Great War isang milenyo na ang nakaraan. Walang duda na mas bihasa ito sa labanan kaysa sa kanila. Kahit na sa kanyang tila pagiging baliw, naghatid si Art Arian ng mapanirang mga kontra-atake sa sinumang lumalapit. Kung ang kanyang lakas ay bahagyang mas malaki, o kung wala silang banal na mga pagpapala na nagpoprotekta sa kanila, ang labanan ay matagal nang natapos. Ang magkabilang panig ay lumaban ng mabangis, hindi inaalintana ang kanilang sariling kaligtasan. Bawat isa sa mga superhuman ay tinamaan ni Art Arian ng maraming beses, napalipad sa buong larangan ng digmaan. Ang lahat ay nakatuon lamang sa pag-iwas sa agarang kamatayan. Ang mga basag na buto at durog na katawan ay hindi mahalaga. Sina Parnell at Cute ay nagbubuhos ng banal na kapangyarihan sa kanila ng walang awa, tinitiyak na maaari silang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang labanan na ito ay magpapatuloy hanggang sa maubusan ng banal na enerhiya ang dalawang manggagamot. Naglabas si Art Arian ng isang tuloy-tuloy, malalim na ungol. Ang kanyang katawan ay may di mabilang na mga sugat, at nang walang kanyang mahika, hindi niya kayang pagalingin ang sarili ng maayos. Bagaman si Art Arian ay nanatiling mas malakas at mas nakakapanakot na puwersa, ang takbo ng labanan ay unti-unting lumilipat sa panig ni Ghislaine. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, si Art Arian ay sa huli ay bibigay sa pagod. Gayunpaman, ang panig ni Ghislaine ay wala rin sa isang perpektong estado. Gaano man kalakas ang kanilang banal na kapangyarihan, hindi ito walang hanggan. Kinuyam ni Ghislaine ang kanyang mga ngipin. Kailangan natin itong pabagsakin bago maubos ang banal na kapangyarihan. Samantala, patuloy na walang kabuluhan na sinusubukan ni Art Arian ang mga spell, nag-ubos ng kanyang enerhiya. Iyan ay mas mainam para sa kanila. Ang mas inaksaya nito ang kanyang kapangyarihan, ang mas hihina siya. Desidido na sumigaw si Ghislaine. Mag-udyok ng mas malakas. Habang sina Parnell at Cute ay mayroon pa ring banal na kapangyarihan, kailangan nilang kumuha ng mas maraming panganib, naghahatid ng mas malalaking pinsala upang mawalan ng kakayahan ang dragon ng mabilis hanggat maaari. Doon lamang sila makakakuha ng isang tiyak na tagumpay. Na parang banigatan ng kanyang dumaraming sugat, si Art Arian ay nagsimulang umatras. Hindi nakakita ng solusyon sa lupa, ipinakalat nito ang kanyang mga pakpak, unti-unting lumilipad sa himpapawid. Para sa isang nilalang na kasing laki nito, ang paglipad ng walang tulong ng mahika ay labis na kumakain ng kanyang lakas. Ngunit ang pananatili sa lupa ay nag-iiwan lamang sa kanya na mahina sa mas maraming pinsala. Ang mga galaw ng mga tao ay masyadong walang hadlang. Kaya, si Art Arian ay walang pagpipilian kundi bumalik sa kalangitan. Nagkalat si Belinda ng mga patalim sa hangin, bumubuo ng isang kumikinang na hagdanan. Ang mga superhuman ay agad na tumalon dito, hinahabol ang dragon. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Art Arian ng isang napakalaking pagsabog ng mahika. Ibinuhos nito ang halos kalahati ng kanyang natitirang mana sa pagbuo ng isang spell. Nanlaki ang mga mata ni Jerome sa gulat. Nabaliw na, hindi kayang magtapon ng mahika ng maayos, sinusubukan ni Art Arian na talunin ang kanilang pagpigil sa pamamagitan ng purong lakas. Agad na ginamit ni Jerome ang kanyang sariling mana upang labanan ito. Ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Kung inubos ni Art Arian ang kanyang mana sa bilis na ito, hihina siya ng mas mabilis. Ang kailangan lang gawin ni Jerome ay manatiling matatag at basagin ang spell. Isang hindi pa nararanasang pagbanggaan ng mahika ang sumabog, pinuno ang larangan ng digmaan ng napakalaking enerhiya. Ang malaking bola ng apoy na nabuo ay nagsimulang maghiwalay sa ilalim ng matinding oposisyon.
Gayunpaman, patuloy na ibinuhos ni Art Arion ang mana dito, determinadong kumpletuhin ang spell. Walang hiya, buwisit. Nagngit-ngit ang ngipin ni Jerome, nagtipon ng bawat onsa ng kanyang kapangyarihan upang labanan. Si Art Arion ay gumugugol ng higit sa kalahati ng kanyang natitirang mana sa pagsusugal na ito. Habang nananatiling matatag si Jerome, ang mana reserves ng dragon ay mabilis na nababawasan. Bagaman malinaw na siya ay natatalo, si Art Arion ay nananatiling matigas sa kanyang pananampalataya sa kanyang sariling lakas. Ang mga mandirigma ay nararamdaman ito, ang kayabangan at desperadong determinasyon ng dragon. Ang pag-asa ay biglang sumulpot sa kanila. Kung kaya lamang ni Jerome na manatiling matatag ng mas matagal, ang tagumpay ay nasa abot na. Ngunit habang pinipilit ni Ghislaine ang kanyang pag-atake, bigla siyang napansin ng isang kakaiba. Ang mga mata ni Art Arion na napuno ng dugo ay nag-aapoy pa rin na may nakamamatay na intensyon. Gayunpaman, ngumiti ba ito? Sa kabila ng napakalaking sitwasyon, ang dragon, na natatakpan ng mga sugat at lalong nasusukol, ay tila ngumiti. Nagsalita si Art Arion sa isang mababang boses, natagpuan ko ito. Ano? Bago pa man makarik ang sinuman, biglang inikot ni Art Arion ang kanyang ulo. Habang binubuksan nito ang kanyang bunganga, ang hangin sa paligid ay nahigop, lumilikha ng isang malaking alon ng presyon. Lumingon si Ghislaine sa parehong direksyon, ang kanyang mukha ay baluktot sa pagkabalisa. Harangin ito, sumigaw siya. Nang walang pag-aalinlangan, inilunsad ng lahat ang kanilang sarili kay Art Arion, ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas sa pag-atake. Ang kanilang mga hampas ay tumama na may hindi pa nararanasan na puwersa. Dugo ang sumabog mula sa katawan ni Art Arion habang ang kanyang mga pakpak ay pinunit, ang kanyang dibdib ay sinugitan, at ang kanyang katawan ay tinusok. Ngunit tiniis ng dragon ang lahat ng iyon. Siya ay sapat na malakas upang labanan ang ganoong mga atake. Nang walang karagdagang pagkaantala, inilabas ni Art Arion ang kanyang hininga. Ang pagtipon ng mas maraming enerhiya ay hindi na kailangan. Ito ay sapat na upang sirain ang kanyang mga kaaway kung saan sila nakatayo. Nanlaki ang mga mata ni Jerome sa pagkaunawa. Kaya pala, ginagamit ni Art Arion ang kanyang pagod sa mahika bilang isang panlinlang, sinasadya na ubusin ang mana upang tukuyin ang daloy ng kabaliktarang mahika. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na itago ito, ang mahinang pagbabago sa konsentrasyon ng mana ay naglantad sa pinagmulan nito. Tulad ng inaasahan mula sa isang dragon. Bukod pa rito, ang galaw na ito ay tuso. Habang sila ay ganap na nakatuon sa pagpigil sa kanyang mahika, si Art Arion ay nagpakawala ng isang di mahiwagang pag-atake ng hininga, na lumalampas sa kanilang mga depensa. Ang tuso na dragon na ito ay kusang loob na nag-alay ng isang bahagi ng kanyang mana upang makahanap ng paraan upang manalo. Vanessa, sigaw ni Jerome, tinipon ang lahat ng mana na kaya niyang tipunin upang i-deploy ang isang 9th circle barrier. Ang napakalaking harang ay bumalot sa kuta. Ang mga mage sa paligid ay bumagsak habang ang kanilang mana ay naubos agad. Ang pagkabalisa ay kapansin-pansin. Kahit ang mga mage na nakaposisyon sa kalapit na mga kuta ay naramdaman na ang kanilang enerhiya ay hinihigop upang palakasin ang harang. Sa pagkaunawa sa matinding sitwasyon, si Vanessa ay walang ingat na itinulak ang kanyang sariling naubos na mana reserve sa kay Jerome, na pinalalakas ang harang. Ang hininga ng dragon ay bumangga sa harang, lumilikha ng isang napakalaking shockwave na umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Ang harang ay nanginginig habang sinisipsip nito ang walang tigil na pag-atake, patuloy na kumakain ng mana. Isa-isa, ang mga malalayong mage ay nawala ng malay dahil sa pagod. Bagaman hamina ang hininga ni Art Arion sa paglipas ng panahon, ang harang ay naging marupok din. Nag-ubos sila ng malaking halaga ng enerhiya sa pagpigil sa naunang mahika ng dragon, na nag-iwan ng kaunti para sa karagdagang depensa. Ang sabay-sabay na pagdepensa laban sa hininga at pagpigil sa mahika ng dragon ay labis na nagpahirap sa focus nina Jerome at Vanessa. Sa huli, ang harang ay hindi na nakayanan at nabasag sa ilalim ng presyon. Desperadong tinipon nina Jerome at Vanessa ang kaunting mana na natitira sa kanila upang magtapon ng isang bagong kalasag. Ang mga pader ng kuta ay nagtamo ng lakas ng hininga ng dragon, gumuho sa kabila ng kanilang malalakas na enchantment. Ang mga kalasag, bagaman lubhang hamina, ay nagawang bawasan ang puwersa ng atake.
Pinawi ng hininga ang mga kalasag isa-isa ngunit sa huli ay nawala, hindi kayang ganap na sirain ang mga huling patong. Si Art Arian ay gumamit ng isang pambihirang halaga ng kanyang natitirang enerhiya. Ang kanyang pag-atake ng hininga ay umabot sa limitasyon nito. Mga piraso ng yelo ang bumagsak mula sa kalangitan na parang kumikinang na mga kristal, habang ang hamog ay bumalot sa lupa sa paligid ng kuta. Ang bunga ng pag-atake ng hininga ay nanatili sa hangin, ang nagyayelong tanawin ay isang malinaw na paalala ng tindi ng labanan. Si Jerome, na naubos ang lahat ng kanyang mana, ay bumagsak na walang malay. Si Vanessa ay lumuhod, dugo ang tumutulo mula sa kanyang mga labi. Sa buong kuta, ang mga mage ay nakahiga na walang malay, naubos ang kanilang enerhiya. Bagaman si Art Arian ay naubos din ng isang makabuluhang bahagi ng kanyang mana, mayroon pa rin siyang sapat upang matalo sila. Ang natitirang mga mage ay hindi sapat upang maglunsad ng isang koordinadong paglaban. Nang walang sinuman na kontrolin at pagsamasamahin ang kanilang mga pagsisikap, ang sitwasyon ay tila matindi. Dito talaga magsisimula, mayabang na sinabi ni Art Arian, ipinakalat ang kanyang mga pakpak habang umatras siya ng isang hakbang. Hindi tulad ng ordinaryong mga nilalang, si Art Arian ay hindi isang tipikal na dragon. Ngayon na hamina ang pagpigil sa mahika, tiwala siya na kaya niyang magpilit at magtapon ng mga spell. Si Vanessa, na hawak ang kanyang staff, ay humihingal. Naabot na rin niya ang kanyang limitasyon, ang kanyang mana ay ganap na naubos. Isang nakakapanindig balahibong lamig ang bumalot sa larangan ng digmaan. Kahit na natalo nila ang pag-atake ng hininga, tila ang buong katawan niya ay nagyelo ng matatag. Sa kanyang kasalukuyang estado, ang pagkontrol sa mana ng iba ay imposible. Kailangan niya ng oras upang makabawi o kailangang may iba na pumasok. Hindi ko kaya. Kailangan nating manatiling matatag. Ang labanan ay nasa kanilang panig hanggang ngayon. Si Art Arian ay pagod na at gumamit ng napakalaking halaga ng mana. Kung kaya lamang nilang manatili ng mas matagal at patuloy na pigilin ang kanyang mahika, ang tagumpay ay nasa abot na. Ang kuta ni Jerome ay mayroong mga lubhang bihasa na mage, handa para sa mga emergency. Kung kaya nilang pansamantalang kunin ang kontrol ng mana o maglipat ng enerhiya sa kanya, maaari pa rin silang magkaroon ng pagkakataon. Ngunit habang inikat niya ang kanyang ulo, hindi. Bawat mage ay nakahiga na walang malay, naubos ang mana. Ang pinagsamang mga pagsisikap upang labanan ang hininga ng dragon at ang kanyang mahika ay nangailangan ng isang di maisip na halaga ng enerhiya. Gayunpaman, isang figure ang nanatiling nakatayo. Isang tao na walang karapatan na nakatayo pa rin. Alfoy. Nanginginig ang boses ni Vanessa habang tumitingin siya patungo sa lalaki sa likod ng grupo, nanginginig ng hindi makontrol. Hindi kumikibo si Vanessa, nakatulala, litong-lito sa sitwasyon. Kahit ang mga Sixth Circle mages ay bumagsak, hindi nakayanan ang bigat. Si Alfoy, na isa lamang Fifth Circle mage, ay dapat naubusan na ng mana at nakahiga na sa lupa ngayon. Ngunit ang pagkaunawa ay mabilis na dumating sa kanya. Hindi niya ganap na ibinigay ang kanyang mana. Iyon pala, si Alfoy ay masyadong natakot at banayad na umalis, nagtipid ng kanyang enerhiya. Sinasadya nila siyang dinala sa Locusyong ito upang maiwasan ang ganoong pag-uugali. Dahil sa pag-uugali ni Alfoy, maliban kung siya ay bantayang mabuti, hindi maiiwasan na iiwas siya sa kanyang mga tungkulin at iiwasang gumamit ng lakas. At ngayon, sa gitna ng kaguluhan, habang abala si Vanessa, si Alfoy ay muling nagawang umiwas sa pagkuha ng responsibilidad. Alfoy, isang kislap ng pagkabigo ang tumawid sa mukha ni Vanessa ngunit nawala rin agad. Sa sandaling ito, maaaring isa itong pagpapala. Kailangan nila ng isang taong may kapangyarihan. Bagaman ang pagkontrol sa daloy ng mana ng lahat ng mga mage ay lampas sa kakayahan ni Alfoy, kaya niyang pamahalaan ang paglilipat ng mana. Ang dragon ay nas-ukol hanggang ngayon. Para lang magawang baliktaran ang sitwasyon sa isang galaw. Ang kanyang matalas na isipan ay mabilis na nakarating sa isang conclusion. Ang dragon, ngayon na malaya na mula sa magic seal, ay walang duda na magpapakawala ng isang malakas na spell. At si Alfoy ay isang dalubhasa sa paglilipat ng mana. Kung kaya niyang gamitin ang kanyang mana sa maikling sandali lamang, ito ay maaaring magbigay sa kanila ng sapat na oras. Matapos iyon, ang dragon, na naubos na,
ay hindi na makakapagtapon ng isa pang high-level spell. Ang natitirang mga mage ay maaari nang magpatuloy na basagin ang kanyang mahika. Alfoy, pakiusap, ilipat mo ang mana mo sa akin. Nanginginig ang boses ni Vanessa habang sinusubukan niyang tapusin ang kanyang pakiusap, ngunit nag-atubili siya nang kinilala niya ang kanyang sariling estado. Ang kanyang katawan ay malayo sa normal. Kahit ngayon, siya ay umuubo ng dugo, ang kanyang loob ay baluktot at basag. Kung susubukan niyang hawakan ang nailipat na mana sa ganitong kondisyon, babagsak siya agad. Ang desperasyon ay kumislap sa kanyang mga mata habang nag-iisip siya ng isa pang solusyon, bagaman isang mapanganib. Alfoy, kontrolin mo lang ito sa maikling sandali. Sa kanyang mga salita, umatras si Alfoy sa takot, sumisigaw, ano? Hindi ko kaya iyan. Wala akong kakayahan dyan. Kaya mo, ang mana control mo ay pambihira. Kailangan mo lang itong hawakan sa isang sandali. Sa kabila ng kanyang maraming pagkakamali, ang reputasyon ni Alfoy para sa tumpak na mana control ay kilala. Ang mga taon ng karanasan sa praktikal na trabaho ay nagpabuti sa kanyang mga kakayahan. Ang pagkontrol ay hindi nangangailangan ng hilaw na kapasidad ng mana kundi ang kasanayan na hawakan ang napakalaking enerhiya ng maingat. Si Alfoy ay may ganoong kasanayan, kahit na sa maikling sandali lamang. Hawakan mo lang ang kontrol, hanggang sa masira ang spell ng dragon. Hindi ko kaya, sabi ko sa iyo hindi ko kaya. Patuloy na umatras si Alfoy, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Pinanood siya ni Vanessa na may pagod, nagmamakaawan na mga mata. Ang napakalaking mana ni Art Arian ay nagsimulang pumiga sa larangan ng digmaan. Ang mga mage sa iba't ibang kuta ay nahihirapan na basagin ang spell, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang pagsubok na pawiin ang ganoong puro na mahika ng isa-isa ay walang epekto. Ang dragon ay nagpilit sa kanyang sarili sa pamamagitan ng purong kapangyarihan, gumagamit ng high circle magic na dinisenyo upang manalo at magdulot ng malaking pinsala. Sa kabaligtaran, kung kaya lamang nilang pigilin ang isang spell na ito, si Art Arian ay walang lakas na natitira upang magtapon ng isa pa. Alfoy, pakiusap, kaya mo, sa maikling sandali lang. Kahit na ang lahat ay nag-aalinlangan sa kanya, si Vanessa ay naniniwala sa potensyal ni Alfoy. Anuman ang kanyang mga kakulangan, siya ay tagapagmana pa rin ng isang mage tower. Para sa kanya, si Alfoy ay minsan ay isang simbolo ng pag-asam, isang figure na hinangaan niya noong siya ay isang alipin. Ang mga papel ay nabaligtad, at ang kanilang agwat sa kasanayan ay lumawak sa paglipas ng mga taon, ngunit si Vanessa ay nanatili sa alaala na iyon. Ngunit kahit ang kanyang taos-pusong pakiusap ay hindi sapat. Hindi ko kaya, hindi ako may kakayahan yan. Kinain ng takot si Alfoy. Dalawa sa pinakamalakas na mage, sina Jerome at Vanessa, ay bumagsak na. Bilang isang mage mismo, naramdaman niya ang napakalaking mana ng dragon. Ang simpleng epekto ng hininga nito ay halos nagyelo na siya ng matatag. Ang purong presyon ay naglabas ng takot. At ngayon ay hinihiling sa kanya na kontrolin ang parehong nakakatakot na mana. Alam niya ang kanyang mga limitasyon. Ang kanyang katawan ay sasabog bago niya ito kayang pamahalaan. Nang walang pag-iisip, biglang lumabas sa bibig ni Alfoy ang kanyang tunay na damdamin. Bakit? Bakit ko isasakripisyo ang sarili ko para dito? Hindi niya maintindihan kung bakit isinasapalaran ng iba ang kanilang mga buhay. Ang ilan ay lumaban dahil sa katapatan, ang iba ay upang protektahan ang mga tao, ngunit mayroon ding mga lumaban dahil napilitan sila. Siya ay nabibilang sa huling kategorya. Hindi niya pinili ang buhay na ito, siya ay napilitan sa paglilingkod, kahit na bahagyang kasalanan niya ito. Ang buhay sa kahangahangang kaharian na ito ay naging miserable. Matagal na siyang nangangarap na makatakas. At ngayon ang perpektong pagkakataon. Lahat ay masyadong abala sa dragon upang mapansin siya na umaalis. Aalis ako. Ayoko nang lumaban sa nakakatakot na mga kaaway. Alfoy, pasensya na. Sobra akong pasensya. Kaya na siyang umalis ngayon. Kaya na siyang mawala sa isang malayong lupain at mamuhay ng tahimik, nakatago. Iyon ang matagal na niyang nais. Kaya bakit ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha? Pasensya na. Talagang pasensya na. Hindi ako ang uri ng tao na kayang gawin ito. Ako ay isang pathetic. Sa wakas, inamin ni Alfoy ang sinasabi ng lahat tungkol sa kanya, siya ay kaawa-awa.
Natatakot, tumalikod siya, ipinikit ang kanyang mga mata at nagngit-ngit ang kanyang ngipin habang nagsimula siyang tumakbo. Si Vanessa, pagod at malungkot, ay pinanood ang kanyang paatras na likod na may pagod na mga mata. Alfoy, wala nang ibang opsyon, walang natira upang kunin ang kontrol. Ang natitirang mga mage ay maaari na lamang magpatuloy na subukang pahinin ang mahika ng dragon sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit, ang mga mandirigma na lumalaban sa dragon ay hindi man lang makakaligtas sa mahinang spell. Ang dragon, na ibinubuhos ang lahat ng kanyang natitirang mana sa isang napakalaking spell, ay walang iniiwan. Muling umubo si Vanessa ng dugo bago bumagsak. Kahit ang kanyang matibay na espiritu ay umabot na sa limitasyon. Ang kanyang mga luha ay nagyelo sa kanyang mga pisngi habang ang kanyang katawan ay naging asul, ang kanyang mga labi ay basag sa mapait na lamig. Si Jerome at ang iba pang mga mage ay nakahiga sa parehong estado, ang kanilang mga mukha ay namutla at nababalutan ng hamog, na parang hindi na sila gigising muli. Ipinakalat ni Art Arian ang kanyang mga pakpak ng malawak, naglalabas ng tiwala. Wala na siyang nakikitang anumang bagay bilang isang banta. Ang mga mandirigma sa harap niya ay nag-atubili, hindi kayang sumulong. Ang primordial na kapangyarihan ay kumislap sa mga mata ni Art Arian habang ngumisi ito sa gumuho na kuta sa harap niya. Akala mo ba talaga na ang kapangyarihan ng isang dragon ay napakababa? Ang kanyang dumadagandong na boses ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan, ang hangin mismo ay nanginginig sa mana. Nagtipon ng kanyang natitirang kapangyarihan, nagsimulang magpakawala si Art Arian ng isang spell na lampas sa pag-unawa ng tao. Ang lupa ay umungol sa sakit habang ang malalaking basag ay nabuo, nagbubunyag ng isang nagyayelong mundo sa ilalim. Ang mga haligi ng yelo ay sumabog patungo sa kalangitan, at sa isang pag-sweep ng mga pakpak ni Art Arian, isang cataclysmic blizzard ang sumambulat. Ang langit at lupa ay pininturahan ng puti habang ang nyebe na nabuo sa mana ay sumayaw sa hangin. Ang nagyayelong lupa ay tila buhay, kumakalat ang kanyang nagyayelong paghawak ng mas malayo sa bawat sandaling lumilipas. Ang mundo mismo ay tila nagyelo. Ang natitirang mga mage ay lumaban ng matapang upang pawiin ang mahika ng dragon, at sa maikling sandali, sila ay nagtagumpay. Ang mga bahagi ng bagyo ay nawala, at ang mga haligi ng yelo ay gumuho. Ngunit ang pagpigil ay panandalian. Ang mas malamig, mas malakas na hamog ay sumambulat upang punan ng walang laman na puwang. Tila ang buong mundo ay sumusuko sa yelo. Kahit ang pinakamatatag na mga mandirigma ay natagpuan na ang kanilang mga galaw ay nahaharangan, ang kanilang mga katawan ay nababalutan ng hamog. Bawat hininga ay nasusunog na parang ang kanilang mga baga ay nagyayelo ng matatag. Kinuyam ni Ghislaine ang kanyang panga at sumigaw, "Atakihin ninyo ngayon. Kailangan nating pigilin ito." Sa utos ni Ghislaine, ang lahat ay gumalaw upang umatake muli. Ngunit habang kinakampay ni Art Arian ang kanyang malalaking pakpak ng isa pang beses, isang malakas na blizzard ang bumagtas sa larangan ng digmaan, itinutulak ang lahat paatras na parang isang hindi mapigil ang bagyo. Ang mismong pagkilos ng pagtayo sa nagyayelong lupa ay nagdulot na ang kanilang mga katawan ay magsimulang magyelo. Ang pagharap sa hangin ay tila hinahampas ng 1,000 kutsilyo. Ito ay na parang dumating na ang katapusan ng mundo. Sina Ghislaine at ang iba ay nagpilit ng kanilang mana sa ganap na limitasyon nito. Salamat sa banal na enerhiya ni Parnil at Putey, nagawa nilang manatili, bahagyang kayang gumalaw. Ngunit ang banal na enerhiya ay hindi walang hanggan. Ang labanan ay bumabalik sa simula nito, at sa bilis na ito, ang kanilang panig ay lalo lamang hihina. Nagngit-ngit ang ngipin ni Ghislaine at inilagay ang mas maraming kapangyarihan sa kanyang aura blade. Ang nagliliyab na enerhiya ay nagsimulang mag-apoy na parang isang huling kislap ng paglaban-laban sa nagyayelong mundo na ito. Gagamitin ko ba ngayon? Naisip niya na gamitin ang kapangyarihan ng pagpapalakas na ibinigay ng Dark. Sa kapangyarihan na iyon, kaya niyang maglabas ng isang mas malakas na puwersa. Ngunit nagplano si Ghislaine na itabi iyon para sa susunod. Umaasa na itulak pa si Art Arian bago gamitin iyon. Ang paggamit ng kapangyarihan na iyon ay ganap na uubos sa kanya, na mag-iiwan sa kanya na walang kakayahan pagkatapos. Ang oras ay hindi tama. Kung ginamit niya ito at nabigo na talunin ang dragon agad, mawawala ang lahat sa kanila.
Habang nakikipagbuno si Ghislaine sa kanyang desisyon, patuloy na naglilikha si Arterion ng mga himala sa kanyang napakalaking mana. Nagawa ng mga mage na pawiin ang mga bahagi ng Mahika, ngunit ang nagyayalong wasteland ay lumalawak ng mas mabilis kaysa sa kaya nilang labanan. Kahit ang determinasyon ng mga mage ay nagsimulang mag-alinlangan habang ang sitwasyon ay naging matindi. Ano ang dapat nating gawin? Tayo ay mapapahamak kung magpapatuloy ito. Kailangan nating tumakbo. Ang blizzard ay tumindi, at ang pagpawi ay bumagal sa isang pag-usad. Ang mga mage ay nagsimulang magtipid ng kanilang mana, naghahanda na tumakas sa halip na magpatuloy sa laban. Ang nagyayelong mundo ay kumalat ng mas mabilis habang ang kanilang moral ay nasira. Kinuyam ni Ghislaine ang kanyang panganang napakahirap na ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan. Naglalaban sila sa pantay na termino kanina lang, ngunit ang takbo ay ganap na nabago. Alam niya ng mas mahusay kaysa sa sinuman kung gaano kahalaga ang moral sa isang labanan. Marami sa kanyang mga tagumpay sa matitinding sitwasyon ay nagmula sa paghikayat sa kanyang mga sundalo sa pamamagitan ng purong determinasyon. Kung babaliktarin nila ang momentum, kailangan nilang kumuha ng panganib at lumikha ng isang pagkakataon. Huwag kayong magpigil. Gamitin ninyo ang lahat ng mayroon kayo. Sumulong. Ako ang mamumuno. Tumanggo ang lahat sa mga salita ni Ghislaine. Ang orihinal na plano ay magtipid ng kanilang lakas at hilahin ang laban sa isang war of attrition. Ngunit ngayon ay wala na silang pagpipilian, ang lahat ay kailangang ilabas sa isang tiyak na pagsabog upang ilipat ang momentum. Ang tawa ni Arterion ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Mukhang ito na ang katapusan. Para sa mga insekto, lumaban kayo ng kahanga-hanga. Hindi ko kayo malilimutan. Ang lupa ay umungol na parang ito ay buhay. Ibinuhos ni Arterion ang kanyang natitirang mana sa pagbabago ng larangan ng digmaan sa isang walang hanggang bilangguan ng yelo. Sa nagyayelong lupa, ang dragon ay walang talo. Ang mga tao ay uubusin ang kanilang lakas sa pagsubok lamang na labanan ng lamig. Ngayon, ang kanilang mga galaw ay bumabagal, at kahit ang banal na enerhiya na nagpoprotekta sa kanila ay humihina. Ngayon, tapusin na natin ito, sabi ni Arterion, bumaba na may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Habang ang kanilang mga katawan ay nagyayelo at ang banal na enerhiya ay naging hindi sapat upang pagalingin sila, ang mga tao ay malapit ng maging walang depensa. Hinawakan ni Ghislaine ng mahigpit ang kanyang espada, handa na maglabas ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya sa isang huling, desperadong atake. Habang ang magkabilang panig ay naghahanda na magbanggaan, bigla, ang blizzard ay nagsimulang hamupa. Ang nagyayelong lupa ay mabilis na natunaw, ang mga haligi ng yelo ay gumuho, at ang bagyo ay nawala sa manipis na hangin. Ang init ay damaloy sa larangan ng digmaan, bumabalot sa nagyayelong katawan ng mga mandirigma. Ano? Ang boses ni Arterion ay puno ng kalituhan. Dinurog niya ang mga controller, ngunit ang kanyang mahika ay nawawala. Ito ay imposible, kahit nasa dami ng mga mage, kaya lamang nilang bawasan ang kanyang spell. Ang ganoong mabilis na pagkawala ng kanyang mahika ay hindi maisip. Si Ghislaine, na kasing gulat, ay lumingon upang tingnan. Nakita niya sina Jerome at Vanessa na bumagsak gamit ang kanyang sariling mga mata. Walang sino man ang dapat na kayang kunin ang kontrol ng mana. Kaya sino ang nagwawala sa spell ng dragon? Nang lumingon siya patungo sa kuta ng kontrol, nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa kuta, kung saan ang lahat ng mga mage ay nakahiga na walang malay. Isang nag-iisang figure ang nakatayo, hawak ng mahigpit ang dalawang staff. Bumulong si Ghislaine sa hindi paniniwala. Alfoy. Ang parehong Alfoy na tumakas ay bumalik na ngayon, kinokontrol ang mana. Ang kanyang mga roba ay lumilipad ng ligaw sa ilalim ng bigat ng napakalaking mahiwagang puwersa na kanyang ginagamit. Dugo ang umaagos mula sa kanyang ilong, tainga, at bibig, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng presyon. Nahirapan sina Jerome at Vanessa na magbahagi ng bigat ng kontrol. Para kay Alfoy na subukan itong mag-isa, sa kabila ng kanyang pambihirang kasanayan sa manipulasyon ng mana, ay pagpapakamatay. Ang kanyang katawan ay tila malapit ng sumabog, ngunit nagngit-ngit ang ngipin ni Alfoy at nagtiis. Ang takot at matinding sakit ay nagtulak sa kanya sa bingit ng pag-abandon sa lahat at tumakbo muli, ngunit nanatili siya. Ngayon lang,
Kung kaya lamang niyang pawiin ang napakalaking spell ng dragon, ang iba ay maaaring kumuha ng kontrol mula doon. Sinabi ng Loika sa kanya na huminto, ngunit ang sakit ay napakalaki. Sumigaw si Alfoy, ang kanyang boses ay isang halo ng pagpapahirap at paglaban. Kahit na ang dugo ay umaagos mula sa kanyang katawan at ang kanyang paningin ay lumabo, hindi siya nag-atubili. Ang mana na kinokontrol ni Alfoy ay bumangga sa spell ng dragon. Ang sakit ay tumindi sa bawat sandaling lumilipas. Masakit, hindi ko kaya, gusto kong sumuko. Ang mga pag-iisip ng pagsuko ay sumalanta sa kanya sa bawat sandali. Ngunit, ang malungkot, desperadong tingin ni Vanessa ay nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Siya ang tanging tao sa buong kaharian na kailanman ay kinilala siya, kahit na matapos ang lahat ng kanyang mga pagkabigo. Hindi niya maaaring hayaang mamatay ang isang tulad niya dito. Naglabas sa kanyang takot, umungol si Alfoy sa lahat ng kanyang lakas. Ako ang isang bagay na kanyang pinagkuhanan, ang kanyang pagmamalaki, ang titulong walang sinuman ang maaaring kunin mula sa kanya. Kahit ang istriktong si Parnell ay nag-atubili na kilalanin ito. Sa lahat ng kanyang lakas, sumigaw si Alfoy sa kalangitan. Ang taong tinalo ang isang Diyos. Sa kanyang sigaw, ang napakalaking mana na bumabalot sa larangan ng digmaan ay tumagos sa spell ng dragon. Ang nagyayelong wasteland na nilikha ng natitirang mana ni Art Arian. Nawala na parang isang panaginip. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.